and His joy will be our strength. Mounting up with wings as eagles, as our spirits start to soar. When we climb into His presence and we wait upon the Lord. And we will wait upon the Lord. For in His presence is fullness of joy, and our strength will be restored as we wait. On the Lord. In His presence is fullness of joy, and our strength will be restored as we wait upon the Lord. Good morning sa atin. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. Ang katapatan niya ay hindi matutularan. Wala siyang katulad. Ating Diyos ay very faithful sa ating lahat. So let us give thanks for this another day. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay, sa bawat isa na nakikinig, nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na managana sa inyong pamilya, sa inyong mga buhay. Kung meron kayong mga panalangin, meron kayong mga kahilingan, ay sama-sama natin maipag-pray yan mamaya after po ng ating message. And let us focus muli sa ating mapag-aaralan ngayon. Pero bago tayo mag-start, let us pray at hilingin natin ang patnubay ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Amen. Thank you once again, Lord. You live, you die, and rose again. Salamat, Panginoong Diyos, sa dakila mong layunin, pagpaplano sa aming mga buhay, pagtuturo. Maraming salamat bilang mga anak mo. Kami po ay nananatili sa mga pangako mo at salita sa aming buhay. Thank you na ibinibigay mo ang pananampalatayang buhat sa pakikinig ng iyong salita sa aming mga buhay. Matutunan namin, Panginoon, ang umasa at magtiwala sa inyo sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po. Binigyan mo kami ng panibagong araw. Binigyan mo kami ng hininga, kalakasan. Salamat po sa lahat ng iyan, Panginoon. In all things, we give thanks sa inyo. But this day, salamat sa patubay ng iyong Espiritu Santo, magbigay kalakasan, magbigay ng kaunawaan, pagkakilala sa iyo, ang mga salita mo, Panginoon, sa aming lahat. Lord, we honor you and we give thanks this wonderful day na kaloob mo sa amin. Maraming salamat, dakila ka. You are our God. You are our Lord. Amen. Amen. Thank you po, Lord Jesus. We praise God. Okay, ang ating pong topic, renew your strength like eagle. Renew your strength like eagle. Bawat isa, alam ko, ay nakakaranas ng kawalan ng strength minsan sa kanilang buhay. At nawawalan sila ng motivation, magpatuloy, o nawawalan sila ng parang kalakasan sa mga kanya-kanya lang ginagawa. And bilang isang anak ng Diyos at nagtiwala sa Kanya, isa sa mga Bible verse ang mababasa natin na marirenew ang ating strength like eagle. And kailangan po natin yon sa pagsunod sa Diyos, magsaserve sa Kanya, sa paggawa sa Kanyang kaharian dito sa lupa, sa pag-move at pamumuhay natin sa araw-araw. Kailangan natin ang strength like eagles na nanggagaling sa Diyos. And paano mangyayari yon? Sa ganitong paraan, basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit, sa Psalm chapter 103 verses 1 to 5. Psalms 103 verses 1 to 5. Tignan po natin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless
His holy name. Verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen. Blessing ang salita ni Lord sa atin ngayong araw. Kung babalikan natin to, inuutusan ng writer ng aklat na ito ang kanyang kaluluwa. Ano po ba ang ating kaluluwa? Nasaan ang ating kaluluwa? Ito po ay nasa ating kalooban. Yan po ang may free will. Ayan po ay nilikha ng Diyos na composed ng pag-iisip, ng emotion at yung nagdi-decide ay yan po yan. Yung kaluluwa natin. At inutusan niya ang kanyang kaluluwa na purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pasalamatan siya. At alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tapos, napasalamatan si Lord, alalahanin naman ang ginawa ni Lord sa kanyang buhay. In this way, ma-express palalo ng taong ito yung kanyang papuri sa Diyos kapag naalala niya ang lahat ng ginawa ni Lord sa kanyang buhay. Hindi niya makalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Una, tignan natin yung sa verse 3. Ano yung unang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Who forgives all your iniquities. Pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan. Sa ating buhay, naniniwala ko na ang kapatawaran ng Diyos sa ating life ay ipinagaloob na through Christ our Lord. Tayo nakatanggap ng forgiveness dahil sa kanyang sacrifice sa cross. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Walang pagtatanggal, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi tumulo ang dugo ni Kristo. Kung wala pong bumabang katulad ni Lord dito sa lupa, walang naplanong sacrifice ng Diyos, marahil hindi na matutuloy na likhain ng Diyos ang sanlibutan. Walang ibang paraan kasi. Ang tanging paraan lang ay kailangan mamatay ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para masatisfy ang hustisya ng Diyos. Amen. Hebrews 10:17-18. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. Their sins and lawless acts I will remember no more. Hindi ko na aalalahanin ang kanilang mga kasalanan. And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. And where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Hindi po kailangan mamatay ni Kristo palagi para mag-offer ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi niya kailangan mamatay sa krus araw-araw para mag-offer ng forgiveness sa ating mga buhay. Ito ay kanyang ginawa once and for all. Ganun kagrabe, kakapangyarihan ang dugo ni Kristo sa buhay mo. Hindi yan cheap, hindi yan mumurahin na dugo. Yan ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo sa mundo. Kung i-appreciate mo ang forgiveness na meron ka kay Kristo, yan ang magiging dahilan mo para huminto sa pagkakasala. Yan ang magiging dahilan mo para mag-move forward ka na. Ang taong hindi niya alam na meron siyang kapatawaran na nagmumula sa Diyos, mahihirapan siya na mag-move on sa buhay na ito. Siya ay magiging confused sa buhay na ito. Siya ay walang pag-asa. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero dahil ang dugo ni Kristo ay tumulo sa krus ng Kalbaryo,
Nakatanggap tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan, and that is the sin nature. Yung kalikasan ay kinuha ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. If you have that revelation sa iyong buhay, you will move on sa life na ito na mag-a-agree ka sa sinasabi ng Diyos about sa iyong buhay. A-agree ka sa kalooban ni Kristo sa pamumuhay na ito. Hindi mo gugustuhin ang magpatuloy sa kasalanan kapag alam mo na meron kang kapatawaran sa iyong kasalanan. Point number 2, dapat mong tandaan na merong kagalingan dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tingnan lang natin yung mga karugtong na verse sa Psalms 103 verse 3. Who heals all your diseases? Who heals all your diseases? Pinagaling niya ang lahat mong karamdaman. Pinrovide ng Diyos ang kagalingan para ang tao makatanggap ng healing sa kanyang life. Dito sa lupa, napakarami ang nagkalat na karamdaman. Maraming virus ang kumalat. Ang mabuting balita, si Kristo namatay sa krus, kinuha niya sa kanyang katawan ang ating kasalanan, kinuha niya yung mga pain, kinuha niya yung sickness sa kanyang body para tanggapin natin ang kagalingan. Ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay hindi lang para sa iyong destination papuntang langit. Ang kamatayan ni Kristo sa krus at ang kanyang mga latay ang magsisilbing daan na alalahanin mo siya para tanggapin mo ang sinabi at dineclare ng Word of God that you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. Magaling ka na. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. That's a wonderful truth na sinasabi ng Panginoon. May the Lord capture your heart. May God's word penetrate sa inyong puso, pangunawa, na hindi mo dapat hayaan na magdomina ang karamdaman sa iyong katawan. Kailangan panghawakan ang salita ng Diyos. Of course, meron tayong mga doktor, hindi nawawala ang pananalig natin kung tayo ay magpapacheck up at tignan natin ang pangangalaga properly sa ating mga katawan. Meron tayong pag-asa. Meron tayong chance. Merong Bible truths na nagsasabi about our healing. By whose stripes you were healed. Ang words na ito ay kinuha ni Peter sa mga sinulat ni Isaiah. Imagine, ilang taon ang pagitan na nabuhay si Isaiah bago dumating si Pedro. At nakita ng dalawang to ang revelation na kapahayagan na si Lord ay nag-provide ng kagalingan sa tao. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Kung titignan po natin yung original meaning nito and definition, yung word na koli, ito po yung definition nito ay sickness. Koli, sickness, karamdaman.
Ito ay about sa physical na katawan. Hindi po to about spiritual sickness. Ito ay physical sickness. Dahil malinaw yung word na tinrace natin, koli, sickness, pag dinefine, karamdaman. Isa pang word, yung pain. Ito ay makob, pain, sakit. So ito'y tumutukoy sa physical na katawan. Kaya makakaasa tayo at makakatanggap ng blessing na ito. Huwag natin palalampasin sa buhay natin ang mga hinahayag at dinideclare ng Word of God about sa ating life. That we are healed by His stripes. Pangatlong dapat nating tandaan at huwag nating kalimutan, God redeems your life from destruction. Point number 3, who redeems your life from destruction? Mababasa po natin sa Psalms 103 verse 4. Tayo ay tinubos ng Diyos sa kapahamakan. And yung word na to, yung redeem, ay makikita natin, act as kinsman. Siya yung namamagitan sa isang situation. For example, merong mag-asawa at yung babae, ang kanyang asawang lalaki ay namatay sa hindi inaasahang panahon. At yung kamag-anak nung namatay, ang tatayong magiging kanyang asawa para i-redeem ang buhay ng babaeng ito, para suportahan siya, pangalagaan siya. Tulad nung nabubuhay pa ang kanyang asawa, marahil ito'y kanyang kapatid na siyang sasalo doon sa babae. Sa malapit na kamag-anak. God redeemed us from destruction. Ganyan ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Tinubos niya tayo. Nirescue niya tayo. Dineliver tayo ng Panginoon sa anumang pagkapahamak ng ating buhay. Dati, hindi natin kilala si Kristo. Hindi natin alam na may kapahamakan sa ating buhay. Marahil kapahamakan na ang ating buhay sa ating physical na katawan ay pwedeng mamatay, at ang pinakamasaklap na kapahamakan sa lahat ay yung walang hanggan tayong mawalay sa piling ng Diyos. Ayun po ang pinakamasaklap na destruction ng buhay ng tao. Ang siya ay walang hanggang mapahiwalay sa Diyos. Galatians 1:4, who gave Himself for our sins. Who gave Himself for our sins. Ibinigay niya ang sarili niya para sa ating kasalanan, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Ganyan ang ginawa ng Diyos sa ating lahat. Dineliver niya tayo from this evil world. Iniwalay niya tayo sa buhay ng kapahamakan. At ito ay according sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Alalahanin natin, God has delivered us, has redeemed us, our life from destruction. Ganyan kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Pang-apat, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Kinoronahan ka ng Diyos ng kanyang loving kindness and tender mercy. Tignan natin ang isa sa mga Bible verse na naghahayag kung anong magagawa ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Romans
chapter 8, verses 38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. Amen. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. Amen. Oh, napakagandang pakinggan. Hayaan mo na mag-minister ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos sa iyong life. Hindi ka na mahihiwalay, walang sino man makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. And lastly, God satisfy your mouth with good things. Verse 5, who satisfy your mouth with good things. Ang Diyos ay nakakapag-satisfy sa iyong buhay ng mabubuting bagay. Kung ikaw ay nabubuhay, may protection ka araw-araw, may kinakain ka araw-araw, minsan may merienda pa, may Jollibee pa, KFC, Pizza Hut, Kentucky, fried chicken. Ikaw ay binubusog ng Diyos ng mabubuting bagay. Ano pa yung ating masasabi sa lahat ng yan? Being satisfied continually, drink their fill, enough, fed them to the full. Ito yung mga dahilan na your strength are being renewed. Malaman mo yung 5 bagay na ating napag-aralan. Meditate mo ito. Hindi lang matatapos ngayong araw. Kundi kapag nag-iisa ka, i-meditate mo, kausapin mo si Lord. Tignan mo yung Word of God sa Psalms. Your strength are being renewed like eagle. Amen. Ganitong paraan, marirenew ang lakas mo patulad ng isang agila. Ang agila, it can soar high sa bagyo. Kaya niyang tumaas above the storm. Ganyan ang lakas na nagmumula sa Diyos pag alam mong alalahanin ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ito motivation mo para magdire-diretso ka sa iyong mga ginagawa sa buhay, sa iyong pagsuserve kay Lord. Tanggalin mo na yung performance-based na relationship mo kay Lord. Nakakapagod yun. Mauubos ang lakas mo niyan. Tumingin ka sa cross. Tumingin ka sa biyaya ng Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Magpapanibagong lakas ka. Tignan mo at alalahanin ang victory niya sa cross over your life. Remember God's benefits sa iyong life. Yan ang magiging reason kung bakit ka lalakas ulit. Lakas mo na yan ay tulad ng agila. Amen. God is faithful. More and more about Him, about His will, about your purpose in life. Anong kalooban niya sa life mo? Pakinggan mo siya. He is your very life. Siya mismo. Thank you, Lord. Siya mismo ang buhay mo. Let us pray. Panginoon, salamat sa lahat ng benefits na tinanggap namin mula sa inyo.
At ito ang reason kung bakit kami ay marirenew. Marirenew ang aming strength na nagmumula sa inyo. Salamat po sa lakas ng agila sa araw-araw na kami pinapatubayan mo. Once again, I'm praying para sa bawat isa na nakikinig dito. Ingatan mo po ang bawat isa mula sa mga karamdaman, mga viruses. Lord, tumingin kami sa cross, umasa kami sa pinapahayag na kagalingan ng iyong salita sa aming buhay. By the stripe of Jesus, we are healed. I speak healing sa mga may sakit. I speak grace sa mga taong nangangailangan. I speak the abundance of Christ, biyaya ng Diyos, ni Kristo, para sa buhay ng bawat isa na nangangailangan, Panginoon. Salamat po. Dalangin ko na sila ay inyong kausapin. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay makatamo ng kanilang mga pinapanalangin. Lahat ng ito, Panginoon, ay buhat sa inyo. Salamat for being a Father unto us, Lord God, and to those who call upon the name of Jesus. Sa mga tao sa iyo ay nagtitiwala, Lord, meet their needs, ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Dalangin ko, makilala ka pa nilang lubos, maranasan nila makita ang kaligtasan, ang purpose nila sa buhay, ang ipahayag pang lalo si Kristo na nagbibigay buhay at ang buhay na ito ay eternal. Siya ang source ng tunay na buhay namin. Salamat po, Panginoon. I speak grace, be multiplied, and peace sa bawat tahanan ng mga magulang, ng mga lolo't lola, ng mga magkakapatid, mga pamilyang Pilipino, at sino man, Panginoon, na nakakapakinig sa oras na ito. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon. And gayon din po sa inyong lahat na patuloy nakikinig. Tayo po lumago sa biyayang patuloy na nanggagaling sa ating